Magandang gabi mga manonood. Ito si Mother Jo at welcome to Mother Jo's Corner. Dito lang siyempre sa Kuya Prof TV. Ako po ang inyong bagong makakasama tuwing Biyernes ng gabi. Para po sa topic natin for today, ito na po yung second to the last na topic natin sa 1 Minute Manager. So, matatapos na rin po tayo. So, for today's topic po, ito na nga yung sinasabi ko, the 1 Minute Reprimand. Ito po yung pangatlong sikreto to becoming a 1 Minute Manager. So, nandun pa rin tayo sa pag-uusap ng dalawang employee. So, sinishare ng isang employee, sabi niya, if you have been doing a job sometime and you know how to do it well, and you make a mistake, the 1 Minute Manager comes to see me. So sinasabi niya na for a longest period of time, for quite some time, na alam ng manager niya na tama yung ginagawa niya, na maayos siya magtrabaho bilang empleyado, na isa siyang maaasahan, tapos biglang nagkaroon ng senaryo na nagkamali siya. Ang ginagawa daw ni 1 Minute Manager, pupunta sa kanya para kausapin siya. Una, para i-confirm yung facts na ano ba talaga yung nangyari. So, ang ginagawa niya, either itatap yung shoulder niya para ma-call yung attention niya. Tapos, o kaya naman tatabi siya sa table, makikipag-usap ng masinsinan sa kanya, para at least doon malaman muna ni manager kung ano ba talaga yung nangyari. May confirmation sa part niya. So next, para maparamdam yung sincere ng pakikipag-usap niya, si 1 Minute Manager daw, tinitingnan siya straight sa mata para makita yung kung sincere ba talaga siya, malaman sa empleyado ano ba talaga yung nangyari, makuha yung loob ng employee para siyempre magsabi rin ng totoo sa kanya. So then sasabihin sa kanya ng 1 Minute Manager na disappointed siya, ito yung nangyari, naiinis siya kasi ganun yung naging outcome ng isang trabaho. So kung frustrated siya, sinasabi talaga ng diretsahan sa kanya ni manager kung ano yung nararamdaman niya. So, sabi nung kausap nitong employee na nagsishare, eto si young man, sabi niya, how long does that take? So, gaano katagal nangyayari yung pupunta si manager, makikipag-usap, sasabihin na nagalit siya, i-confirm kung totoo ba yung nangyari. So, ang sagot niya, only 30 seconds lang daw. So, ganun lang po kaikli na nakipag-usap or na iparamdam ni manager na na-disappoint siya. So, yun nga, tinitingnan siya sa mata, tapos ipaparamdam sa kanya na I know how competent you are. So, yun. And nararamdaman niya na ipaparamdam sa kanya ni manager na kaya nagagalit siya dahil dun sa ginawa. So, na sinasabi ni manager sa kanya na andun yung respeto ko sa'yo, alam ko na andun yung tiwala ko sa'yo. So, yun, pinaparamdam sa kanya ni manager. Bagamat andun yung naiinis sa manager sa nangyari, outcome ng trabaho kasi nga nagkaroon ng kapabayaan. Tapos, sinasabi na sa kanya, he says he knows this is so unlike me. So, sinasabi niya na, hindi ikaw yan eh. Alam ko kung paano ka magtrabaho. Alam ko kung anong klaseng empleyado ka. So, sinasabi sa kanya ni manager. Tapos, sinasabi rin sa kanya na sa mga darating na araw, alam ko na maitatama mo yan. Alam ko na makakabawi ka. So, inaasahan ko na hindi na mangyayari ulit yung parehong pagkakamali. So, assurance lang din yung ipinaparamdam ni manager sa kanya na dapat next time, hindi na mangyari ulito. So, sabi rito, he usually gives me reprimand as soon as I've done something wrong. So, yun nga yung sinasabi sa kanya, upfront
or on the same period na nagkamali, dapat masabi kagad kasi hindi dapat pinatatagal yung pagre-reprimand sa isang empleyado kasi habang tumatagal, nawawala yung bigat ng kasalanan eh. Hindi na pag-uusapan hanggang eventually nakakalimutan na lang. So sabi rito, he specifies exactly what I did wrong. So parang example natin kanina sa praising, di ba? Yung empleyado, nakapag-serve na sila ng kailangang employees na 10. Tapos, eto, baliktarin natin, hindi sila nakapag-serve, hindi sila nakapag-hire ng kailangang empleyado. So, exactly, yun yung sinasabi ni manager na, di ba, dapat 10 yung na-deploy mong tao. Pero, anong petsa na ngayon? 5 lang yung na-deploy mo. So, yun, exactly kung ano yung mali niyang nagawa, yun yung sinasabi sa kanya. So, he does not attack me as a person, only my behavior. So, hindi sinasabi ni manager sa kanila na, ikaw, naiinis ako sa'yo kasi, eto ka, kung ano yung karakter niya bilang isang tao. Kundi, ang sinasabi lang ni manager, yung naging behavior niya. Natingnan mo, dahil nagkaroon ka ng kapabayaan na hindi mo hinire, hindi mo na-deploy yung tao dahil nagkaroon ka ng pagkukulang sa pag-hire, sa kung saan man nagkamali, sa deployment, sa requirement dun sa employee, behavior nagkaroon ng kapabayaan sa trabaho niya. So, it's easier for me not to become defensive. So, dahil nga si manager, nakafocus dun sa behavior ng employee, si employee, hindi nagiging defensive na kailangan niyang ipagtanggol yung sarili niya. Nakafocus din lang doon sa tama nga naman, nagkamali siya. Dapat 10 na i-deploy niya in this certain period. Pero anong petsa na, hindi pa nasuserve yung mga kailangang tao ng isang departamento. So, hindi siya nagiging defensive or hindi niya na tinatry na manisi pa ng ibang tao. Kasi nakafocus lang sila dun sa naging problema. Bakit hindi nakapag-deploy? Maaaring nagkulang sila dun sa part na mag-source ng mga tao. Pwedeng ganon. So, yon. So, walang instances na manisi pa ng ibang tao. Pero kung ang naging atake ni manager dito, inatak ka bilang ikaw kasi masungit ka, ikaw kasi ganito ka. So, personal na yung nagiging atake. Dito magiging defensive si employee. So, dahil nga sa behavior yung pinag-usapan nila, nakafocus sila sa behavioral terms na sinasabi nga ni 1-minute manager, naging maayos yung pag-uusap nila. And also, sinasabi din ni employee dito, yung nagsishare, no? And he is consistent. Consistent daw po si 1-minute manager. So, consistent, sabi nung kasama niya, does that mean he will reprimand you for doing something wrong even if things are going well him elsewhere? So, tinatanong nung young man na kausap na itong tao ni 1-minute manager na ibig sabihin ba nito consistent siya kapag kahit na nandun siya sa isang sabihin natin isang department na kung saan maganda naman yung outcome doon, masaya yung manager sa isang part ng araw niya. Pero pagdating sa kanya, dahil may naging pagkukulang siya, gusto niyo malaman ni young man na consistent ba siya in a way na paano, na kapag masaya siya or may pagkukulang ka, kahit may pagkukulang ka, masaya pa rin siya, parang ganun eh. So, sinasabi rito na consistent siya na kahit eto si manager, sa araw na to, pagpasok niya, good mood siya, pero dahil may pagkukulang ka, kailangan ka mapagsabihan. So, yun lang naman po yun. Medyo napahaba ko lang yung explanation. So, pagsasabihan ka niya, doon lang sa bagay na yon. Tapos, the rest of the day, okay na uli si manager. At the rest of the day, okay din uli si manager sa pakikitungo niya sa iba pang mga tao. Parang dun ka lang nagkaroon sa part na
ikaw lang yon, ikaw lang yung kailangang pagsabihan. And sinasabi rito, the whole process takes only a minute, maiksi lang, saglit lang nilang pinag-uusapan yun. Sabi ko nga kanina, kino-confirm niya, tumabi sa kanya, o tinap siya si shoulder, ano ba ang nangyari, bakit nangyari yon. So kumukuha siya ng facts na hindi ikaw yan, alam ko maayos ka magtrabaho, pero bakit ito nangyari. So sa susunod, ayoko na sana maulit-uli yan. Then sinasabi doon, when it's over, it's over. So, a 1-minute reprimand doesn't last long. But you won't forget it and you don't usually make the same mistake twice. So, dahil kung paano magsabi or paano na iparating sa'yo ni manager na how disappointed siya sa ginawa mo, mararamdaman mo to ng tago sa puso, papasok sa isip mo na talagang hindi mo gugustuhin maulit-uli na nagkamali ka kasi hindi mo gugustuhin uli na mapagsabihan ka kasi talagang tagos dito kung paano sa iyo yun ipinaramdam ni manager na nagkamali ka. Pero when it's over na. Hindi siya yung maya-maya galit sa iyo or the rest of your employment period ay galit siya. Hindi siya ganon. So, yun. Does that mean he will reprimand you for doing something wrong even if things are going well for him elsewhere? So, ito nga yung sinasabi kanina na kapag over now. It takes only a minute. Yun lang po sa 1-minute manager. Yung 1-minute reprimands, ganun lang po siya kaiksi na gusto lang natin iparating sa mga manonood natin na tayo kapag may mga employee tayo sa ilalim natin, hindi natin kailangan magtanim ng galit sa kanila. Kung nagkamali sila, palagpasin nyo na kapag nagkamali sila in the future, hindi na po kasali yung pagkakamali nila ngayon. So, hindi po ito yung parang all throughout na employment na tong taong to, nakasama mo siya, forever galit ka sa kanya kasi yun ay naging tingin mo. So, mali daw po yun. When it's over, napagsabihan mo na siya, na i-correct niya na yung pagkakamali niya na yon. Nagkaroon man ng pagkakamali, ibang bagay, i-deal niyo yun with another issue rin or another topic. Huwag mo siyang tingnan as a whole kasi kapag tinignan mo siya na ito na yung naging tingin mo for the longest period sa tao na to, mawawalan siya ng pagkakataon na makabawi habang ikaw yung boss niya. So, yun lang po yung ibig sabihin dito, 1-minute reprimand. So, yun lang po, salamat po at meron tayong isa pang topic, yun nga, the 1-minute manager. So, hanggang sa muli po, don't forget to like, share, and hit the notification button para lagi kayong updated sa mga vlogs ko. Marami pong salamat! Si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.